Makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 4, verses 1 to 9, and I read it for you. Again, he began to teach beside the lake. Such a very large crowd gathered around him that he got into a boat on the lake and sat there, while the whole crowd was beside the lake on the land. He began to teach them many things in parables, and in his teaching he said to them, "Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and it sprang up quickly, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. Other seed fell into good soil and brought forth grain, growing up and increasing and yielding 30 and 60 and 100-fold. And he said, Let anyone with ears to hear listen." Napapakinggan po kaya natin ng maigi ang salita ng Diyos? Kapag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, tinitingnan ba natin ito na parang, napaka-KJ, napaka-boring na topic at usapan? O kabaligtaran naman, na sa tuwing ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, tayo ay energetic, punong-puno ng saya na nakikipagpalitan ng pagninilay at karanasan sa buhay ng naayon sa salita ng Diyos. Tayo ba ay mga marites na kung saan ang mga buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan, sinisiraan, binababoy ang katauhan ng iba? O ang ating ipinagkakalat ay ang salita ng Diyos? Sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng isang kwento na may mga binhi na napunta sa daan, sa batuhan, sa mga matinig na daan at iba pa. Ngunit mayroong binhi na napunta sa maganda, sa isang mainam na lupa. At yun nga ay namunga ng masagana. Hitik, siksik, liglig sa bunga. Kung ating pagmamasdan ng maigi ang pagbasa, ang panimula ng kwento at ang panghuli ng kwento ay nagsasabing, "Let anyone with ears to hear listen." Listen, makinig. Ang pakikinig ay isang ekspresyon ng pagmamahal. Ang taong nakasara at hindi nakikinig ay hindi nagmamahal. Kaya kung may taong nagbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang karanasan, mga sakit, dusa, mga pinagdaanan sa buhay, pakinggan mo. Maaring wala kang may ambag na anumang material o pinansyal na tulong, ngunit ang iyong presensya, ang iyong nakabukas na tenga at tenga ng iyong puso ay sasapat na. Napakalaking bagay nito sa Kanya. Mamumunga ang bawat isa. Ang pagpapala ng Diyos ay hitik na maibibigay sa mga taong marunong makinig sa Kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, bigyan mo po kami ng pusong nakabukas sa iyong salita. Mapakinggan po nawa namin ng husto at maisabuhay ito sa araw-araw naming pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
God bless you po.